Ito kasi ang context dyan. Lahat na ng mga leaders dyan sa APEC na yan ay nakipagkamay na kay President Xi Jinping. Kung matatandaan ninyo, dito sa ASEAN, pagpasok ni Trump, kinamayan niya ang halos lahat ng leaders dyan. Except kay Marcos Jr. na mataas yung ihi. Akala niya siguro lalapitan siya ni Trump. Tignan ninyo dito. Pagpasok dito ni Trump, ayan na ho. Pagpasok ni Trump dyan, ayan, paakyat siya sa entablado. Ayan, sa balikat ni Singapore. Ayan, Brunei. Okay, kinamayan. And then, tumabi siya. Sumilip muna siya. Sinilip niya, ay, si Bangag to, sabi niya. Dito. Nakita niya si Anwar. Ayan, sabi niya, sumilip siya. Ay, si Bangag to. Bahala na dyan, sabi niya. So, ayan. So, nakita naman ninyo, dyan pa lang, na-snub siya dyan. Kaya, dito sa APEC, natuto na siya. Sabi niya, ay, mapapahiya na naman ako dito. Balita sa Pilipinas na inisnab ako ni Trump. Ngayon, hindi pwede. Kailangan lumapit ako kay Xi Jinping. Ganon ang kanyang mentalidad dito dahil ayaw niyang mapahiyang muli. So dito makikita natin na ang bawat leaders dito ay hindi ma-pride. Smiles, shake hands, and ganun naman talaga kasi ang gusto nila cooperation kasi mga kapitbahay natin yan. So after na mag-deliver ng speech itong si Xi Jinping, 在中国广东省 pagkatapos ng kanyang speech dito, tayo ang South Korean leader, and then shake hands sila. Alright, dito ay hindi natin inaasahan na may isang magnanakaw na lumapit. Alam mo yung parang wedding crasher, parang bigla na lang siyang lumitaw. Ayan, biglang lumitaw. May biglang lalapit sa'yo. Biruin ninyo on the last minute, no? Maraming mga pagkakataon yan. Bigla siyang lumapit. Nagulat nga si nagulat si Jinping at lumapit din yung kanyang premier, no? To the rescue kasi baka kung anong gawin ni Marcos Jr. Siyempre may pagka-traidor talaga itong Marcos na ito. Kala mo ka-shake hands mo. Bukas pala gusto ka nang bombahin. O ayan, so lumapit yung premier, and then parang guard ba, bodyguard. Pero makikita niyo ang gesture ni Xi Jinping. Tignan mo yung tingin, unang tingin niya, parang nakakita siya ng multo, no? Kasi ikaw ba naman, for the past years, bira ka ng bira sa China, tapos bigla kang susulpot, makikipag-shake hands ka. On the last day pa, on the last minute, no? Kasi maraming pagkakataon na pwede mong i-shake hands itong si Xi Jinping. Dito sa dinner, bakit hindi mo nilapitan? Dito sa family photo, bakit hindi mo nilapitan? Dinaanan mo na lang siya, tignan ninyo. Andyan si Xi Jinping, madadaanan mo na lang siya, inisnab mo pa. Ayan oh. Kamayan na dito. Bakit hindi mo kinamayan dito? Yan. Tignan ninyo dito. Yan. 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 Oh. Bakit dinaanan mo lang? Tapos dito sa huling pagkakataon, out of nowhere, dahil baka mapahiya ka, last day na lang, bigla ka na lang lumapit sa tao. Tingnan nyo naman yung nagulat na may biglang lumapit. Oh, nagulat. Tignan ninyo ang kanyang premier. To the rescue, lumapit dito. Yung extension ng kanyang kamay. Tingnan mo si Xi Jinping. Ganyan lang oh. Very short. Kumbaga, sa kanya, dakdak ka ng dakdak. Tapos, syempre hindi rin maganda kapag isnabin ni Xi Jinping, di ba? So, pinakita niya, stand tall siya, stand tall. Shake hands for the sake of the world views. Naka-smile, tipid. So, makikita nyo talaga na for
photo op ito kasi nakita niyo kung gaano kabilis yung media. Title pa lang. Kumbaga, ito ang gagamitin nila na propaganda na, oh eto, nakipagkamay tayo. Pero sa totoo lang, wala nang tiwala ang China, pati yung Amerika, tinatraidor na tayo. So sasabihin nila, hindi Joe, nag-shake hands sila Joe, mali ka na inisnab. Hindi, talagang inisnab siya. Ikaw ba naman, kung hindi mo nilapitan si Xi Jinping, sa tingin mo papansinin ka niyan? At saka kapag i-invite mo yan, sa tingin mo pupunta yan sa Pilipinas? Hell no. Tawa ka nga sa mga comments eh. Ayan o, nagulat yung secretary sa likuran. Eto nga, may comment dito, Indonesian siya, no? Ayan o, tignan ninyo to I-translate na lang natin sa Filipino. Ayan, sabi niya, Indonesian ako sa aking mga kaibigang Pilipino. Sabi niya, bilang mga Asyano, dapat magkaroon tayo ng magandang relasyon sa China. Pinagsasamantalahan ka lamang ng mga kanluran. Dapat mong mapagtanto yan. O, yan o. Ito nakakatawa. May balak na mangutang ang magnanakaw sa China dahil hindi pinautang ng South Korea. Nanakawin tapos ang bansang Pilipinas ang magbabayad. Nako po, Diyos ko po. Ang talino talaga ni Marcos. Nagulat yung secretary. Paano kasi bangag? Eto, sabi, plastic naman ang comments ng mga trolls ng bayaran ni Banks, sabi niya. Paano? Totoo naman kasi, bakit kanyo? Bakit hindi nila bakit hindi nila kondenen si Marcos? Oy, hindi pwede. Hindi mo pwedeng kamayan yung China, inaagawang teritoryo natin. Tapos sasabihin niya, wow, I love BBM, presidente talaga. Ito naman, medyo tanga eh. Nakipagkamay siya bilang chairman ng ASEAN sa 2026. Sa tingin mo lang inimbitahan niya si President Xi sa Pilipinas next year para umattend ng ASEAN Summit. Sa tingin mo atin si Xi Jinping? Aber? Not humble, just confused, sabi. Doesn't know what to do. Hindi niya talaga alam ang gagawin niya kasi China siya ng China. Hatred siya ng hatred sa China. Tapos biglang magmi-meet si Xi Jinping at saka si Trump. So, caught in the middle siya. Ano ba talaga ang gagawin ko dito? May mga base militar na sa Pilipinas. Tapos, yung dalawang magkalaban, nag-uusap na sila. Paano na ako nito? Kaya itong si Marcos Jr., litong-lito na talaga dahil sa weak, bangag, uto-uto, puppet. Yan ang nangyari sa Pilipinas.